Nanay Manilyn. Nanay, hindi kasi, humihingi ng payo sa atin ngayon si Ate Aida. Dahil nagre-reklamo siya. Kasi yung passbook niya, pinictura ng walang paalam ni Zorena. Magkumari naman talaga sila. Tapos, sa lending company na kinabibilangan ni Ate Aida, kasama pa nga niya doon yung anak ni Ate Zorena. Co-borrowers. Good payers. So, good relationship. Kaya lang, dumating sa point na nade-delay yung payment ni Sam. Ayun. And, naiipit ngayon si Ate Aida. Ang nangyari, yung next na utang niya, hindi na niya sinama si Sam. Ay, kaya naman. At iyon ay ikinatampo ni Ate Zorena. Nanay, alam mo kung anong ginawa ni Ate Zorena para makagante? Kinuha niya yung passbook, di ko alam kung paano pinicturan niya. Nanay, ikaw nga! Eto na nga. Eto na nga yun. Kay Tisay? Pinicturan, tapos pagkatapos picturean, pinakita kay Tisay, di nagalit. Ayun. Hindi. Si Tisay kasi, yung bagong pinagkakautangan ni Ate Aida. So, yung sinisiraan siya siguro para makagante. Di ba sa passbook makikita natin yung mga records ng withdrawals, ng deposits, kaya malalaman natin kung may pera ba talaga o wala. Importante yun. O Tsaka diba? private, Pero teka, private kailangan na yun. natin ito hingi ng payo kay Kuya Alan at Ate Pia. Di ba, Tito Boy? Abay dapat dahil narito po makakasama natin sa payong kapatid si Aida na hihingi ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Narito po mga kapuso, si Aling Aida. Good evening po. Good evening. Good evening po. Good evening. Ano yung habol mo? Bakit ka nandito? Nilalaban ko po yung pag-picture ng passbook ko na wala po akong consent. Unang-una po, hindi po siya member doon, yung anak niya lang po. Masakit po doon, ipinasa pa po niya doon sa pinagkautangan po namin. Doon po nagmula na na-depress po ako, na-hospital po ako kasi nasaktan po ako na yung taong natulungan ko, yun pala po yung sisira sa akin. Dapat kung may utang man ako, utang ko yun. Huwag mo nang pakialaman. It's your right to privacy dahil ang passbook is personal. The civil code is very basic at sabi dito, every person shall respect the dignity, personality, privacy, and peace of mind of his neighbors and other persons. Privacy. So mukha bang nalabag? Nung kinuna, di ba? Yes, di ba? So sa civil code, may laban ka na doon. Kasi wala siyang pakialam sa passbook mo, kinunan pa ng picture, i-shinare. Ang privacy mo is na-violate. Under the civil code, you can go to court and you can ask for damages. Ang damages in this case is yung moral damages. Yung sabi mo nga, na-depress ka, sumama loob mo, napapahiya ka. Ano yung halaga nun sa'yo? Yun yung ilalaban mo doon. The lawyer will help you. But, sa Data Privacy Act, ang tanong is, liable ba siya doon? Kasi dito, may criminal penalty. Meron yan kulong and multa. Iba yan dun sa civil code. An act protecting individual personal information in information and communication systems in the government and in the private sector. So sabi ng batas na to, pinoproteksyonan niya ang private information sa information and communication systems in the government and in the private sector. So dun sa pamagat, ang pakiramdam ko at ng mga abogado ko, hindi yan pasok. Kasi yung ginawa sa'yo na kinuna ng picture, it's not in the private sector information system. Personal lang niyang ginawa yun eh. Yan din ang aking conclusion is because yung mga batas, dinidebate yan. Pag-bill pa yan. It's the late Senator Angara who was the author of this bill. And yung nasa vision niya is yung mga systems nga na nasa mga kumpanya, sa mga private sector at sa mga government. So kung may tao dyan na sa trabaho mo, hinahawakan mo yan, nagpa-process ka ng information, nag-record ka ng information, yun ang sakop. Ito naman, sa pagkakaintindi ko, hindi naman niya hawak yung passbook mo as part of her lending business or something. Di ba? Pinakialaman niya lang yung sa'yo, tama ba? Opo. Ang sinasabi naman ni Zorena ay maganda ang aking intensyon sa pagbibigay ko noong detalye mo kay Tisay. Wala akong intensyong siraan ka, gusto lang maintindihan ni Tisay kung bakit hindi ka nakakabayad sa kanya, samantala sa kanyang pagkakaalam ay nakakolekta ka na sa lending.
Tama ba ang aking Opo. pagkadinig? Okay. Aminado ba si Zorena na siya nag-picture or dinideny niya? Dinideny niya po. Pero yung isang lender, sinasabi niya kay Zorena niya nakuha. Opo. Si Tisay ang nagsabi. Opo, pinakita niya po mismo sa akin. Okay. Privacy is a basic or a fundamental human right. Under the functions ng National Privacy Commission, yung mismong commission, pwede silang mag-mediation, arbitration. Pero kailangan pumayag kayo. Pero yung complaint, i-receive nila. Pwede kayo mag-usap, o sinong matalo dito, magbabayad ng danyos. Sino magde-decide ng danyos? Yung commission. Kung excessive yon, ibang usapan, you can go to court. Same title, kita mo, iba interpretation namin. So, interpretation nila sa title and sa speech ni Senator Angara is that this refers to private companies and government processing information. But I'll read to you the title. An act protecting individual personal information in information and communication systems in the government and private sector, creating for this purpose a National Privacy Commission and for other purposes. So ang interpretation ko, what's the main point of the law? Individual personal information. Where do you find that information? In communication system, in government and private. Pero sa akin, sa title pa lang, walang nagsasabi, hindi mo pwedeng kasuhan yung private. So if you look now at the definition of processing, any operation or set of operations performed used upon personal information, including but not limited to collection, recording, organization, storage. Kung titignan mo kasi yung Section 25, the unauthorized processing of personal information shall be penalized by imprisonment of 1 year to 3 years, but not more than 2 years, shall be imposed on persons who process personal information without the consent of the data subject. So walang nakalagay sino yung persons eh. So parang any person. So in the end, kung pipilitin mo, Ate Aida, na criminal case, ang magde-decide nito fiscal. Hindi ka nadadaan sa barangay kasi more than 1 year 1 to 3 years. So, pa-file ka sa fiscal, titignan ng fiscal, sabihin niya, either yung interpretation ko, interpretation niya. Pero yung narinig ko naman sa yung habol mo, hustisya, not necessarily makulong siya, you can actually file the complaint sa Privacy Commission. Kasi silang unang mag-interpret nito eh. And even if magkaiba yung interpretation naman namin sa criminal, I don't think iba interpretation namin sa civil. So meaning if the commission says, yes, there was a violation, then hindi lang niya mapapakulong. Pero masasabi niya na tama ka, masasabi niya kung tingin niya dapat may danyos ka, after the commission, doesn't stop you from going to court. Last point ko, ang issue kasi dito, sinasabi na si Zorena ang kumuha ng picture. Kanino ba niya nakuha yung picture? Doon po mismo sa meeting place namin. No, but ang may hawak kasi nung passbook na yon, sino? Yung Weng po. Yun yung pinaka-center chief namin. Siya yung nag-ano ng mga grupo. So hindi siya ahente? Hindi Okay. po. May grupo kayo. So, yung passbook pala ay hindi hawak ng lending. Hindi po. Ano itong grupo na sinasabi niya? Cooperative. Kung sino po yung gustong umutang para pandagdag puhunan, Kung co-op yun, pareho din yun ng isang private Ayun po, entity. opo. So yung may hawak niyan, membro siya, opo. ordinary membro or nagtatrabaho para doon? Ordinaryong member din po. Bakit siyang may hawak ng passbook? Siya kasi yung bumuo ng grupo Sa namin. magkakapitbahay ito. Ilan Opo. kayong miyembro? Marami na po. Si Tisay ba, miyembro nito o talagang Hindi inuutangan po. lamang? Inuutang. Taga doon din sa inyo? Opo. Kasi ang sinasabi ni Zorena, ang kanyang intensyon daw ay para hindi sabihin ni Tisay sa kanya na sinungaling siya. Si Zorena ang nagbigay sa kanya bilang patunay na ikay nakakolekta mula sa lending. Ang sa akin lang naman, hindi ka naman inutusan ni Tisay. Kumbaga, kusa lang niya, Ate Tisay, ito na yung pruweba. Sabi ko sa'yo ganun yung po yung mga sinasabi niya. Kaya doon po ako nainis, bakit ganun? Na unang-una, hindi ka member doon anak mo lang. Anong motibo mo? Dahil ba galit ka sa akin dahil ayaw kitang garanturan? Kung sa gobyerno or sa private nagkaroon ng leak, pwede nyo kasing sulatan sino ba responsible dyan? Oo. But in this case kasi, private din pala. Pag tayo po ay may hawak na personal na impormasyon ng isang tao, hindi po natin pwedeng basta't ipakita sa iba. Respect the privacy. And every single time, ipaalam. Ma'am Zorena, bukas ang show natin sa side mo. Kami naman po,
Hindi naman namin intensyon, may makulong, may maparus. Ang intensyon lang namin, to share the law, makatulong sa inyo, protektahan ang mga karapatan. But in this case, napaka-importante po na ang privacy ng isang tao ay respetuhin po. Si Zorena ay humihingi ng paumanhin. Nais niya sana pumunta dito sa ating programa. Sa kasamaang palad ay pumanaw ang kanyang ina. Nakikiramay po ang buong programa. Kami nagpapasalamat kay Zorena dahil nung ito'y nakaschedule, siya'y nais ding sana niya marinig ang kanyang panig. So, mula rito ay patuloy pa rin ang pag-uusap. Yung mga abogado ni Kuya Alan at saka ni Ate Pia, bukas ka naman makinig sa advice kung saan mo ito dadalhin o meron ka nang iniisip na nais puntahan. Ang gusto ko lang po talaga na aminin niya. Tao lang din naman po ako. Nasaktan niya ako, na-depress ako ng sobra. So, i-summarize ko yung pwede mong gawin. Pwede kayong humarap sa isang kakilala nyo na willing mag-mediate. Secondly, so pag civil case, sa korte yan. Number 3, isang function ng National Privacy Commission na yung mga complaint sa kanila, i-process nila. Sila magsasabi ngayon doon sa interpretasyon sa batas. Pang-apat, diretso sa piskal na isang criminal complaint. So, unang titignan naman nung piskal, may crime ba? So, kung tingin niya yung opinion ni ate tama, sasabihin niya, alam mo, may nagawa man siya, hindi krimen to eh. So, i-dismiss niya yung case. Pero pag sinabi niyang interpretasyon ko sa batas, may crime, at mukha ngang si Zorena ang gumawa, pwedeng makasuhan. But sana nga, hindi na umabot doon. Sana nga, magkaroon ng pagkakataon na magkaharap-harap kayo. Klaro? Opo, thank you. Maraming salamat, Ate Aida, ha, sa iyong tiwala. Ito naman, isa pang problema. Halimbawa lamang, marami sa atin ngayon na nagmamasid sa ating palabas, gusto kong magpakasal. Pupunta ka ngayon sa Philippine Statistics Authority. Nalaman mo, nakasal ka na pagdating sa papel. Paano nangyari yan? Ito po ang ihihingi ng payong kapatid ng susunod na ating panauhin. Dito lamang po sa... Matapos mapayuhan sa Cayetano in Action with Boy Abunda si Aida, nabigyan pa siya ng mga karagdagang payong legal mula sa mga abogado ni na Kuya Alan at Ate Pia. Sa pamamagitan ng mga payo at suporta mula sa CIA with BA, natutulungan ang mga individual tulad ni Aida na makahanap ng tamang direksyon at solusyon sa kanilang mga problema. Bukas naman ang programa para marinig ang panig ni Zorena para mapayuhan din ito at matulungan na maayos ang kanilang alitan ni Aida.